Magandang gabi Pilipinas, bayan! Panibagong harassment ang naranasan ng tropa ng Pilipinas mula sa China Coast Guard ng banggain at bombahin pa ng tubig ang BRP Dato Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Escoda Shoal. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues, live. Ryan? Dominic, 8 laban sa 1. Ganyan nga yung naging eksena kanina dyan sa bahagi ng Escoda Shoal dahil 8 barko ng China ang gumitgit sa barko ng BIFAR na BRP Dato Sanday. Hindi lang gumitgit kundi binangga at tinira din ng water cannon. Sa kabuuan, Dominic, batay sa ating nakuhang impormasyon, 5 magkakasunod na intentional na pagbangga ang naitala at hindi pa mabilang na water cannon dahilan yan para masira yung ilang kagamitan ng barko ng Pilipinas. Tatama! Muli na namang nagpang-abot ang barko ng Pilipinas at mga barko ng China sa isinagawang resupply mission ngayong araw sa Escoda Shoal. Dinikitan at pilit na ginitgit ng Chinese Coast Guard na may bow number 21555 ang barko ng BIFAR na BRP Dato Sanday. Sa videong ito, makikita kung paano hinabol at binangga ang barko ng Pilipinas. Makikita din sa video na hindi lang isa ang humahabol sa barko ng BIFAR. Pilit na kinakahon ang BRP Dato Sanday para mapigilan na makapasok sa kanilang destinasyon. 5 beses binangga ang barko ng Pilipinas. Kabilang pa sa bumangga sa barko ng BIFAR ang CCG na may bow number 21551 na siyang bumangga sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay kung saan nagtamo ito ng malaking butas. Tumutulong din ang ilang Chinese militia vessels sa paggitgit sa barko ng BIFAR. Nangyari ito 10 nautical miles mula sa Escoda Shoal. Stop the dangerous maneuver, please. This is our territory. This is our easy. Makailang beses mang sigawan ng mga sakay ng barko ang mga tauhan ng CCG. Tila, pipi at mga bingi ang mga ito. What are you doing? Stop it! Hanggang sa tuluyan ng dumikit at nabangga ang barko ng Pilipinas. Matapos ang makailang beses na pagbangga, binomba din sila ng water cannon. Sa mga kuhang ito, kita kung paano nasapol ang barko ng Pilipinas. Matapos ang pangaharas ng mga barko ng China, nasira ang ilang kagamitan ng barko. Kabilang na dito ang internet connection ng barko. Karamihan kasi sa mga tira ng CCG ng water cannon ay sa itaas na bahagi ng barko kung saan naroroon ang navigational equipment ng BRP Dato Sanday. Matatanda ang kahapon, hindi rin naging madali ang isinagawang resupply mission ng BRP Dato Rumapenet. Hindi na lang kasi CCG ang nagbantay sa bawat galaw ng barko ng BIFAR, kundi ang kanilang barkong pandigma. Hindi man nagsagawa ng dangerous maneuvers, paulit-ulit naman na itinataboy ang barko ng Pilipinas na tila ba may halong pagbabanta. Philippine ship 3007. This is Chinese Navy warship. China has indisputable sovereignty over Nansha Island and its adjacent waters, including Houtengjiao. You have entered the Houtengjiao's nearby waters of South China Sea without China's approval. Leave immediately. Dominic, para na rin sa kaligtasan ng mga barko ng BRP Dato Sanday, maging yung mga mamamahayag na lulan ng barko ng BIFAR ay minabuti na muna ng mission commander at ng kapitan ng barko na hindi ituloy ang mission, yung resupply mission para sa mga mangingisda dyan sa Sabina or Escoda Shoal. Sa ngayon ay naglalayag na pabalik ng Port of Capinpin ang barko ng BRP Sanday at kabilang doon sa mga nasira, Dominic, doon sa barko, batay sa impormasyon na paunang naibigay sa atin ay yung automatic identification system or yung AIS ng barko. Nasira din, Dominic, yung kanilang searchlight, port and starboard nav light, yung kanilang anchor light, masthead light, VSAT, at yung kanilang radar scanner. Pero nilinaw ng kapitan ng barko, Dominic, at yung mga crew ng barko na yung mga nasirang mga kagamitan ng barko ay hindi naman makakapekto doon sa kanilang gagawing paglalayag pabalik dyan sa bahagi ng Bataan. Dominic. Alright, ingat kayo at maraming salamat, Ryan Lesigues.